Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, tayo po'y aawit at sasamba sa ating Panginoon. Tunay nga, sa presensya ng ating Panginoon, may kagalakan, may kalakasan, at may kapayapaan. Kaya't halina't sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Kagalakan, may kasiyahan sa isip. Siya ng Diyos, may kapayapaan, may kalakasan. Kay Jesus ka nakatuan. Kaya't hindi niya sumabay sa tutugin ng pagsamba at mag-umpisang mapuri sa Kanya. May kagalakan, may kasiyahan sa isip. Siya ng Diyos, may kapayapaan, may kalakasan. Kay Jesus ka magkakatuan. Kaya hindi na sumabay sa tutugin ng pagsamba at mag-umpisang magpuri sa Kanya. May kasiyahan sa isip. Siya ng Diyos, may kapayapaan, may kalakasan. Kay Jesus ka magkakatuan. Kaya hindi na sumabay sa tuturing ng pagsamba at mag-umpisang magpuri sa Kanya. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Patuloy ka namin sasambahin, tataas, dadakilain ka. Hallelujah. Panginoon,
Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong nalay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka.
dakila ka, O Diyos. Ika'y tapat sa pangbuhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, Ika'y tapat sa habang mabuti Diyos. ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana kayo po ay patuloy na napagpapala ng ating gawain sa ating sama-samang pagpupuri, pagsamba at pagdakila sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong lumago sa paglilingkod kay Lord. Kahit kayo po ay nasa malayong lugar, pero nagiging malapit lang tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng gawain ito sa ating online worship celebration. I have a very important message to everyone. Sa nakalipas na 2 linggo, ako ay nagbabahagi ng serye patungkol sa relasyon sa loob ng tahanan, mga isyu na dapat ating pag-usapan, ang relasyon ng mga anak sa kanilang magulang, ang relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Sa mga susunod na linggo ay ang relasyon ng mag-asawa. May mga issue na dapat nating talakayin at hayaan natin ang salita ng Diyos
ang magbigay sa atin ng wisdom kung paano ito re-resolbahin. Maging masunuri lang tayo at responsive sa Word of God na ating napakikinggan. Ang layunin ay buuin, paghilumin at patatagin ang ating relasyon sa loob ng ating mga tahanan. Now, my topic today is entitled, Paano Maging Mabuting Magulang sa Suwail na Anak. Paano maging mabuting magulang sa suwail na anak? Sabi ng Lucas 15, mula talata 11 hanggang 24, ito yung summary na lang. Habang malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama at nahabag sa kanya. Ito ay tungkol sa prodigal son na matapos hingin ang mana, naglayas, nagpakalayo-layo, at inubos ang kanyang kayamanan sa kasalanan, sa mga bisyo, at hanggang siya'y namulubi, naghirap at wala nang makain. At isang araw ay napagtanto ng bata na siya'y nagkamali, nagkulang. Sabi niya, babalik ako sa tatay ko, hihingi ako ng tawad. Ito po yung eksena. Malayo pa yung bata, natanaw na ng tatay. Patakbong, sinalubong ang kanyang anak. May isa sa pinakamabigat na sakit na maaaring maranasan ng isang magulang. Hindi ito kanser, hindi ito kahirapan, hindi rin pagkawala ng trabaho, kundi ang makitang ang mismong anak na pinalaki mo, minahal mo, at sinakripisyuhan mo ay siya pang magdudulot ng sakit sa puso mo. Ikaw ang nagpuyat. Ikaw ang nagbanat ng buto. Ikaw ang nagsakripisyo. Ikaw ang umiyak kapag may sakit siya. Pero ngayon, kapag nagsasalita siya, parang wala ng respeto. Kapag pinapayuhan mo, ikaw pa ang masama. Kapag tinutuwid mo, ikaw pa ang kalaban. Maraming magulang ang nagtatanong, Lord, saan ba ako nagkulang? Minsan ang sagot ay, oo, may pagkukulang. Pero may mga pagkakataon din na ginawa mo naman ang lahat. Lahat ng tamang alam mo, ginawa mo. Pero pinili pa rin ng anak mo ang maling landas. Hindi lahat ng suwail na anak ay produkto ng masamang pagpapalaki. Dahil kahit ang Diyos, ang perpektong Diyos at Ama, nagkaroon din ng mga anak at arkanghel na nagrebelde sa Kanya. Si Lucifer, arkanghel, ay nilikha niyang perpekto, pero pinili nitong maghimagsik. Si Adan at si Eva, nasa perpektong harden, pero pinili pa rin sumuway. Hindi laging failure ng magulang ang rebellion ng anak. May bahagi ang free will. Una, huwag sisihin ang sarili sa lahat ng nangyayari. May mga magulang na hindi na halos makatulog. Siguro kung naging mas mabait ako, siguro kung mas mahigpit ako, siguro kasalanan ko ang lahat. Oo, mahalagang suriin ang sarili. Kung may pagkakamali, humingi ng tawad. Pero wag mong akuin ang lahat ng kasalanan. Dahil darating ang panahon na ang anak ay may sarili ng desisyon. Sabi sa Ezekiel 18,
Bawat tao ay mananagot sa sarili niyang pagpili. Hindi habang buhay ay magulang ang may kasalanan sa lahat ng desisyon ng anak. Pangalawa, mahalin mo siya, pero wag mong konsintihin. Ito ang pagkakamali ng maraming magulang. Dahil mahal, pinagtatakpan. Dahil mahal, binabayaran lahat ng utang. Dahil mahal, hinahayaan ang maling ugali. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang marunong yumakap, marunong ding magdisiplina. Hebreo 12:6, the Lord disciplines those He loves. Kung ang Diyos ay nagdidisiplina, hindi ba dapat ang magulang din? Ang discipline ay hindi galit. Ito ay pagmamahal na may hangganan. Pangatlo, huwag mong gantihan ng galit ang kanyang rebelyon. Kapag bastos ang anak, natural lang masaktan. Masaktan ang damdamin mo. Pero tandaan, ang apoy ay hindi napapatay ng apoy. Kapag pareho kayong sumisigaw, pareho kayong talo. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, mas malakas ang Espiritu ng Diyos kaysa emosyon mo. Huwag mong itigil ang panalangin. Sa Lucas 15, hindi natin nababasa na hinabol ng ama ang anak. Pero sigurado akong hindi siya tumigil sa paghihintay. Hindi tumigil sa pag-asa. Hindi tumigil sa pananalangin. May mga anak, hindi na naaabot ng sermon, pero naaabot pa rin ng panalangin. Kapag hindi na siya nakikinig sa boses mo, makikinig siya sa tinig ng Diyos. Kapag bumalik siya, tanggapin mo. Ito ang pinakamahirap. Kapag sobra ka ng nasaktan, minsan gusto mo nang sabihin, huwag ka nang babalik, lumayas ka dito. Pero tingnan natin, ang ama sa kwento ng prodigal son. Hindi niya sinabing, bahala ka na sa buhay mo. Hindi rin niya sinabi, sabi ko na kasi. Tumakbo siya, sumalubong, yumakap, umiyak siya, nagpatawad siya. Hindi niya ipinagdiwang ang kasalanan. Ang ipinagdiwang niya ay ang pagbabalik. Huwag din kalimutan ito, mga magulang. May panahon na kailangan nating tanggapin ang isang masakit na katotohanan. Hindi natin kontrolado ang puso ng ating anak. Hindi natin kayang baguhin ang isip niya. Hindi natin mapipilit ang paggalang. Pero may isang kayang baguhin ang pusong bato. At yun ay ang Diyos. Minsan, ang ginagawa ng Diyos ay hinahayaan mo ng maranasan ng anak ang bunga ng kanyang mga maling desisyon. Hindi dahil ayaw niya sa kanya, kundi dahil doon siya matututong bumalik. Sa aking pagtatapos, kung ikaw na umiiyak gabi-gabi dahil sa anak mong walang respeto, huwag kang mawala ng pag-asa.
ang iyong pagmamahal hindi nasasayang. Ang iyong mga luha hindi nasasayang. Ang iyong mga panalangin hindi nasasayang. Maaaring hindi pa ngayon, pero sa darating na araw, na katulad ng alibughang anak, makikita mo siyang paparating. At sasabihin mo, salamat, Panginoon. Hindi mo sinayang ang mga luha ng isang magulang. Mga magulang, huwag ninyong hayaang ang kasuwayan ng inyong anak ang magpabago sa inyong kabutihan. Patuloy kayong magmahal, ngunit may katotohanan. Patuloy kayong magdisiplina, ngunit may biyaya. Patuloy kayong umasa, ngunit ilagak ninyo sa Diyos ang hindi ninyo kayang kontrolin. At sa mga anak na nakikinig ngayon, tandaan ninyo ang sinasabi ng Diyos sa Efeso 6, 2-3. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang mapabuti ka at humaba ang iyong buhay sa lupa. Ang paggalang ay hindi ibinibigay dahil perpekto ang magulang. Ibinibigay ito dahil ito'y utos ng Diyos. Sa huli, ang isang mabuting magulang ay hindi lamang sinusukat sa naging ugali ng anak, kundi sa kanyang katapatan na magmahal, magtuwid, magpatawad, at magtiwala sa Diyos hanggang sa dulo. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat. Panumbalikin niyo po, Panginoon, ang relasyon ng magulang sa kanyang mga anak at mga anak sa kanyang mga magulang. Panginoon, ikaw po ang mabigyang kapurihan sa paghihilom ng mga sugat, pagpapakumbaba sa isa't isa, pagpapatawad at panunumbalik ng relasyon. Maraming salamat. Mangusap ka sa lahat ng mga magulang at mga anak na nandito. Ikaw pong aming pinupurit sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. Ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!